na anak ni David, hari sa Jerusalem. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. Ang araw naman ay sumisikat, at ang araw ay lumulubog, at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito. Lahat ng mga ilog ay humuhugos sa dagat, gayon may hindi napupuno ang dagat. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, iyang kainaman ay nasisiyahan sa pakikinig. Aking nakita ang lahat na gawa na nagawa sa ilalim ng araw, at narito lahat ay walang kabuluhan, at nauuwi sa wala. Nang magkagayoy aking nakita na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan, na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim. Ang mga mata ng pantas ay nasa kaniyang ulo. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, niyang taingaman ay nasisiyahan sa pakikinig. Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom, at pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kaniyang gawa. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Diyos.
sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Ang lupa ay nananatili magpakailanman. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Ginawa niyang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso. Nalalaman ko na ano mang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan pa man. Ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magala at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa. Siyang kaloob ng Diyos. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pagkauntiin mo ang iyong mga salita, ngunit matakot ka sa Diyos. Ginawa ng Diyos upang ang tao
ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Bawat tao na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari, at binigyan ng kapangyarihan na kumain yaon at magalak sa kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos, sapagkat sinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento. Maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan. Sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Karunungan ay mabuting gaya ng mana, iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niyaon. Gunitain mo ang gawa ng Diyos, sapagkat sinong makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot. Sa kaarawan ng kaginhawahan ay magalak ka, at sa kaarawan ng kahirapan ay gumunita ka. Ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa. Mabuti na ikaw ay manghawak dito, sapagkat siyang natatakot sa Diyos ay lalayo sa lahat na yaon. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, bago ang panalimpilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasa, at ang alabok ay mauwi
Lahat ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Umanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita, at nang nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga salita ng mga pangulo ng mga kapulungan na nabigay mula sa isang pastor